Pero bakit yung mga importante sa buhay, yun pa yung hindi nyo bibigyan ng importansya? Sabi ni Darkshade, yung 5K na akap, isang araw lang yan, while education panghabang buhay. Yeah, and your education will take you to greater heights. Your education will change your life. Akap will not do anything to you. Ang mga kapats natin, ito. Pisa muna natin, ito, binigay din sa akin ni Teacher Mark. Thank you, Teacher Mark. Ito. Sabi dito ni Joey, ang weird ha, base sa mga kumakalat na documents, 8 out of 17 ang pumirma sa part ng Senate sa 2025 national budget. Ito ang tally ko. Sabi niya, let's see this ha. Yan. Members of the Bicameral Committee from the Senate of the Philippines for the 2025 national budget. So ito yung mga pumirma. Itong si Grace po, mga kapatid natin, pumirma. Si Cynthia Villar, pumirma. Pia Cayetano, signed with reservation on PhilHealth. Pumirma pa rin. Win Gatchalian, pumirma. JV Ejercito, pumirma. Francis Tolentino, pumirma. Jinggoy Estrada, pumirma. Chiscudero, pumirma. Ronald Bato de la Rosa, hindi pumirma. Bongo, hindi pumirma. Loren Rigarda, hindi pumirma. Amy Marcos, hindi pumirma. Joel Villanueva, hindi pumirma. Can't believe he did not sign nga, sabi niya. Mig Zubiri, hindi pumirma. Mark Villar, hindi pumirma. Risa Hontiveros, hindi pumirma. Coco Pimentel, hindi pumirma. 8 out of 17, pero napasa pa rin ang budget. Ano yan? Bakit? Ito kasi mga kabatas natin, no? Doon sa mga nagtatanong kung ano ang epekto kasi ng pagpirma at hindi pagpirma, pagpasa ng budget at hindi pagpasa ng budget, mga kabatas natin, no? Sabi ni ito ni Super Marco, majority sa pumirma House of Representatives. Yeah, that's so crazy. Alam niyo na ngayon yung House of Representatives, mga kabatas natin, grabe yung ginagawa ng House of Representatives. Anyway, sasabihin ko muna sa inyo kasi kung ano mangyayari dyan. The budget really is very important. Tapos may time frame kasi mga kabatas natin para ipasa nila yung budget for 2025. Okay? Kaya gagawin yung pirmahan na yan. Ngayon, ano ba ang mangyayari kasi kapag hindi sila nakapagpasa ng budget for 2025? Meaning, mga kabatas natin, yung budget for 2024, yun ang gagana. Okay? So many people are questioning kung ano yung nangyari dito, kung bakit pumasa pa rin yan despite all the questions and mga kabatas natin, the non-concurrence of some of the members of the Congress. Okay? Ngayon, is it healthier? Is it better for us kung yung budget noong 2024 ang tatakbo? Well, I believe so. Because dito kasi mga kabats natin, may mga insertions, katulad nga nung insertions nila dyan sa AKAP, na ang laki ng pondo. And of course, mga kabats natin, yung pondo rin, mga kabats natin sa education, mamimaintain din. Ang nangyari kasi mga kabats natin, yung pondo natin sa education ngayon, naslashan ng 12 billion. So tignan nyo ito. Tignan niyo yan, ito yung pirmahan. Okay? So, ito, Cynthia Villar, pumirma, Stella Ruiz Kimbo, pumirma, si Gonzales, pumirma, si Suarez, pumirma, si Representative Manuel Jose, pumirma, itong si Asidre, pumirma, si Neptali Gonzales, pumirma, Senator Win Gatchalian, pumirma. Nakakalungkot. Mga kabatas natin. Yan. Wala talagang mangyayari sa Pilipinas, mga kabatas natin. This is so sad. Tapos ito yung ginawa nila.
This is what they did also. Sabi niya, Angara B. Wales, 12 billion cut in Department of Education budget. Both buying na in-expose sa public, baliwala lang, grabe. Ginagamit kasi sa election yan eh. Di ba? Tapos mabibigyan daw ng 5 billion kasi mga kabatas natin doon yung senador. Kaya pumayag na rin sila. Next voting season, may magtatanong dyan na kumakampanya kung gusto nyo ba ulit ng ayuda. Attorney, ano po yung reaction ni Senator Raffy? Wala naman yun. Dekorasyon lang dyan. Abogado na senador pumirma, ano masasabi mo, attorney? Ito, sinasabi ko na. It's very obvious kung ano yung ginagawa nila sa AKAP. They're using it for electioneering. Sa pangangampanya, ginagamit nila yan. And I agree mga kabatas natin naman sa mga tao na whenever you campaign, you really need money. Pero syempre, isipin nyo ito, no? Nakaluklok sila sa pwesto at gusto nila ulit maluklok sa pwesto, pero ang gagamitin nila sa pangangampanya, pera mo. Tignan nyo ito, Angara B. Wales 12 billion cut in Department of Education budget. 12 billion mga kabatas natin. Ayaw na talaga nilang matuto ang mga Pilipino. Sabi niya, si Secretary Angara, mga kabatas natin, pumunta sa social media, di ba? Pinakita niya kung bakit disappointed siya mga kabatas natin na yung 12 billion ay natanggal sa 2025 budget ng Department of Education. Okay? Noong kasi mga kabatas natin, yung Senado, tsaka yung House of Representatives, inaprubahan nila yung 748.65 billion. Pero nung nag-bicameral, mga kabatas natin, tinanggalan nila ng 12 billion. AKAP is just another name for... Exactly, Gladys. We really have crocodiles as congressmen. In separate post in his X account, sabi niya, yung budget cut daw, it reverses a trend in recent years where Congress adds even more to the education budget. Ang nangyayari kasi, itong sinasabi ng Angara, dinadagdagan dapat yung pondo ng edukasyon kasi yan yung pinaka-importante. Okay? Yan ang pinaka-importante. Ngayon, mga kabatas natin, wala eh. Tinanggal eh. He said that out of the 12 billion, 10 billion was removed from the purpose computerization program which could fund thousands of computers gadgets for public school children. Kawawa naman ang Pilipinas. Kawawa naman talaga yung Pilipinas dito. This is so sad. Public school pa. Mga kabatas natin, like I told you, mga kabatas natin, I'm public school educated. Mahal na mahal ko ang public school. I wouldn't be in my position right now if not because of public schools. Wala ako dito sa harap nyo, hindi ako abogado, hindi ako nakapagsalita ng ganito. Hindi ko makapapakain yung pamilya ko if not for public schools. Kumbaga mga kapatid natin, I'm a living testimony that you don't need. You don't need to go to a very prestigious school for you to succeed in life. You don't need to go to a very prestigious school to be competitive. Pero anong mangyayari dyan mga kabatas natin? If ikaw na nga na public school educated, ikaw na nga na disadvantaged sa buhay, tratratuhin ka pang ganyan. Tratratuhin ka pang ganyan.
Yung budget mo tatanggalin pa. Infrastructure is important, but so is investing in our people and human capital. The digital divide will widen, sabi ni Angara. Alam nyo mga kabatas natin, tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, no? Kung yung mga magulang ko walang dignidad at gusto lang umasa at humingi doon sa mga kamag-anak nila o kaya sa gobyerno kung anong magagawa ng gobyerno sa kanila, I wouldn't be this principled. Hindi ako magkakaroon ng gantong dignidad. Hindi ko maiangat yung sarili ko doon sa kahirapan na meron kami noon. Thankfully, I was brought out with the right mindset. Ano yung tamang mindset? Huwag kang umasa dyan sa mga tao na nagpapaasa lang sa'yo. Kasi itatali ka ng mga yan. Gagawin kang inutil. Ano ang pinakamabisang kapangyarihan mo? Para ka makaalis sa kahirapan, edukasyon, and I'm a living testimony. Yung mga magulang ko walang pagpa-private school sa akin. But I still did it. I still made it in life. And I'm very proud of that. And I'm very proud of the public education that I have